May isang question pa ako, Archie. Ano ba talaga ang difference ng pag-generic tsaka branded? Meron bang major difference sa kanya? Okay, kasi sobrang mura ng generic kahit ang laki ng difference. Oo, very significant yung difference lalo pag sobrang daming kailangan na bilhin. Okay, very controversial topic. Wow. Right here, dito lang po mapapakinggan. Ako po ang whistleblower. Let me explain. Hindi, pero as a pharmacist po, either generic or branded na gamot, dapat po talaga is sila ay same yung effect, same yung quantity or yung quality ng gamot na laman nila. Kasi binigyan po tayo or may available po tayo mga generic na gamot para po ma-afford ito ng mga taong hindi maka-afford ng branded na medicine without sacrificing yung quality and efficacy ng gamot. So if ever man po, kasi may mga tao nagsasabi, bakit ako hindi ako gumagaling sa generic na gamot? Kasi ang dami ko ng generic na inom, pero hindi ako gumagaling. Pero ang tanong ko din naman, bakit may mga taong gumagaling din naman? Or maintenance sila yung mga generic na gamot at hanggang ngayon ay buhay pa rin naman. So if ever man po, kasi meron din naman mga cases na parang upon quality checking ng ating mga agencies or like the FDA, minsan talaga substandard yung ibang mga gamot na dapat hindi talaga na ma-market. So bakit napupunta sa market yung mga ganitong bagay? Although wala akong proof ng ganito, pero if ever may mga bagay na i-compare mo sila na kunyari, talagang eager ka malaman kung same yung laman ng gamot na ito, ni brand A at ni brand B, pwede namang ipatest yun. Yun nga lang, importante na lahat ng gamot na nasa market natin ay dumaan sa tamang proseso ng Food and Drug Administration. Kasi hindi po allowed na magbenta tayo ng mga substandard at mga hindi effective na gamot, either branded or generic. So, yung minsan may binabayaran din lang naman na, yun nga, yung brand minsan yung binabayaran natin, yung brand team ng gamot. And also kasi, may mga brands na talagang, like yung mga tinatawag nating innovator brands, na sila talaga yung unang nakadiscover ng gamot, o kaya sila yung gumawa ng research para ma-discover yung gamot na yun. Kaya minsan, mas mahal yung mga bagong labas na klase ng gamot. Pero yun po, again, ang for clarity or disclaimer lang, na either generic or branded, effective po sila. At pwede pong, kung hindi nyo afford yung branded na gamot, pwede po kayong gumamit ng generic na gamot. As long as same po yung laman na gamot, yung generic name, yung dosage o yung dami ng gamot, and also yung dosage form. Kung yan man ay tablet, dapat tablet din, or either tablet or capsule, basta po same sila. Pwede mo pong pag-alternative, kung wala ka talagang choice at may available naman na generic, mag-generic ka. Kung ayaw mo ng generic at afford mo naman yung branded, go. Wala po akong question dyan. Nasa sa inyo po ang choice. Bilang mga customers, kayo po ay may karapatan na mag-request sa mga doctors ninyo kung ang ire-reseta po sa inyo ay generic or branded. Kasi mapapansin po ng iba na kasi sa botika po, minsan may bumibili tapos nakalagay doon sa reseta, sasabi ko, ma'am, wala kami ng brand na to, pero may generic po kami. Pero sasabi ng customer, sabi kasi ni Doc, dapat daw ito yung brand na susundin ko. Paano naman kung hindi afford or hindi available yung brand na yun? So, paano kung, like for example, sa amin sa Marinduque, hindi naman ganun ka laki kasi yung, availability ng mga gamot doon. Parang, kung ano lang yung pinaka-basic na gamot, yun lang yung talagang available sa mga botika kasi na-expire lang po based on our experience. So for example, mas pipiliin mo ba na hindi makainom ng gamot kasi kakahanap mo ng brand na nireseta ni doctor? Pero kung may available naman na alternative na same, ang tinatawag natin is generic equivalent, doon sa nireseta ni doctor, why not try it? Why not give it a try? Mali mo naman, maging kasundo mo. Siguro din factor din na bawat tao kasi iba't iba tayo ng characteristics. So possible na may mga bagay or may mga gamot effective sa akin, pero iba yung epekto sa ibang gamot, sa ibang tao. So that's why it's always important na magpakonsulta tayo sa doctor at wag po tayo mag-share ng mga reseta natin. So the short answer to your question po na ang dami kong sinabi is same lang po ang generic na gamot at branded na gamot. It's just that magkaiba sila na manufacturer, kaya mas mahal ang branded na gamot, pero po in terms of quality and efficacy, as much as dapat po talaga, ayon sa batas natin, ay same lamang po sila. So kung ano man yung makita natin, hindi na po namin kasalanan yung bilang pharmacist. Siguro may mga nag-under the table para lang ma-market yung mga gamot nila, kahit hindi naman effective. Which is sad, na alam mo yun, nadadaan sa pera, ang nasa-sacrifice naman is yung quality ng gamot. Galing. Ganda. Thank you. Love it. 30 under 30 Forbes Asia. Class of 2024. Kaya diba minsan sa Lorda. yung mga
sa mga pharmacy, parang tinatanong din parang kung anong choice mo, kung generic or branded. Tinatanong din naman. Yeah, parang totoo naging, yan. parang lagi yun, parang sasabihin nila na may option na generic. O hindi naman lagi, pero sa experience ko lang, na meron ako isang branded na na gamot, yung reseta ko umabot ng 9,000. Tapos siya na yung nagsabi. Siya yung nagsabi na may generic po kami dito, baka gusto niyo po yung generic. Okay po yung generic na lang po. Also, may batas tayo na tinatawag na Generics Act of 1988. Wow, ito na naman siya. Pasok! Taray, may ganun nga. Oo, may Generics Act of 1988. So, sa Generics Act of 1988 po, importante po na lahat ng reseta sa atin ng mga doktor ay included ang generic name ng mga gamot. Hindi lamang po dapat brand. So, for example, nagreseta si Dr. Jan, nakalagay brand A, wala yung generic name. So, ang reason why for this is that para yung mga customers natin is magkaroon nga sila ng option to avail yung mas or yung generic equivalent ng gamot kung hindi ito available or kung hindi afford ng customers natin. Kaya, if ever man po, kunyari, nag-reseta si doctor kasi wala sinulat na generic name at brand lang, ipasulat nyo po yung generic name. Para nang sa gayon, if ever man hindi available or hindi nyo afford yung brand na yun, pwede nyo pong sabihin doon sa pharmacist na, ay, eto na lang kung ano man yung ka-generic niya or kung ano man yung pwedeng i-substitute. Yun na lang yung ibigay nyo sa akin. Importante po yun na laging indicated para may choice again. Dapat lagi may choice ang mga customers natin pagdating sa gamot nila. Kasi sila ang magbabayad nito. Hindi ko alam yun na meron palang act na gano'n. Opo, meron po ganyan. Required po sila. And also even yung pag sa legibility ng sulat, kinakailangan din po talaga na legible ang sulat ng mga doktor. Ganda. Okay. Love it. Kasi minsan yung mga doctor din, sila rin yung nagsasabi na parang either generic or branded, okay lang yan. Sila na minsan yung nagsasabi ng gano'n. Yeah, kaya I love those type of doctors na talagang kino-consider din yung kumbaga afford ba ito ng customer ko or available kaya dito sa lugar namin itong gamot na i-reseta ko. Kaya nga, kasi minsan talaga makikita mo, sasabihin ng customer, ay, nalibot ko na lahat ng butika dito sa Marinduque pero wala akong makita. Just makikita ko yung reseta, ay, siguro po hindi either kasi may mga pharmacists kapag hindi din mabasa yung reseta, kayo talaga mga tao, mga person. Pag hindi nyo mabasa yung reseta, sabihin nyo sa customer, hindi naman ikakababa natin bilang mga pharmacists na aminin na hindi natin mabasa yung reseta ng isang doktor. Kasi pag ako talaga, kunyari naka-encounter ako na hindi ko mabasa yung reseta, since usually naman yung dumadaan sa butika namin is galing sa ospital, which is tapat lang ng butika namin. So sabihin ko, nandiyan pa po ba si doktor? Oo, nandiyan pa yun, kakaalis ko lang eh. Balik po kayo, sabihin nyo po kay doktor, hindi po babasa yung reseta niya. Pasulat nyo po kamo ng maayos. Sabi kamo ng pharmacist. Hindi, kasi ito din nga, again, babalik tayo sa una kong sinabi nung nag-start tayo, na importante na yung mga customers din natin is nababasa din nila yung mga nakareseta sa kanilang gamot at kung paano ito i-implement. Kasi ito yung magsiserve sa kanila as guide pagbalik nila sa bahay. So, ayun, yun lang. Totoo yan. Kasi hirap kasi talaga basahin ng iba. Oo. Tapos, di ba pag dinala mo yan sa, kunwari sa Mercury Drug, tapos yung cashier buntis, ay, gagalit yun. Gagalit. Ano na lang yung gusto mong sabihin in general, sa mga followers mo or sa mga, nanonood ngayon about, about pharmacists or about pag-take ng tamang gamot, etc. So siguro, final take. In conclusion to all what I'm saying, unang-una po sa lahat. Ito, mga 1 hour din po ulit yung conclusion ko po. So, go! So, unang-una po sa lahat is, wag po tayo magsi-self-medicate. Wag po tayo aasa kay Dr. Google sa mga simptomas na ating nararamdaman. Kasi, again, yung mga nakikita natin online, usually po, hindi possible na tumatama doon sa nararamdaman natin. Pero unless gumawa tayo ng isang actual exam or diniagnose tayo ng isang doktor, doon lamang natin malalaman kung ano talaga yung sakit na meron tayo. Kasi usually totoo po, if yan. ever nagre-rely tayo kay Dr. Google, napaparanoid tayo. Oo. Na, oh my God, may ganito na pala ako. Oh my God, may nararamdaman ako dito. May bukol na pala. Ay, baka cancer na to. May i-share lang ako, sorry, about go lang po. About sa ganyan. Ginugel lang niya. Kasi nag-research ako, yung isang pelikula ko kasi about sa mga pregnant teens. Tapos merong isang bagets na nag-google lang siya. So, nag-pregnancy test siya. Ginugel niya.
So, yung dalawang linya, so may dalawang linya, pero yung isang linya, faint. As in, halos hindi makita, pero meron. Ginugel niya, me. Sabi, nung nakita niya sa Google, sabi, negative yon. You're not pregnant. So, tinuloy-tuloy lang, wala siyang ginawa. Tapos, nung finally, parang napapansin niya, kasi payat siyang bata eh. So, parang, nung lumalaki yun siya niya, hindi, akala niya busog lang siya, ganyan. So, may bulate lang. Totoo, tapos nung nagpa-check siya sa doctor kasi nagsusuka siya. Sobrang nagulat yung doctor, sabi niya, buntis ka? Tapos hindi, my God, hindi na niya alam. Parang 6 or 7 months siya dahil nag-google siya na sinabi na yung dalawang linya, pag yung isang linya ay faint, ibig sabihin negative. Oh my God. Oh my God. Kasalanan niya ng WebMD. Totoo, pero grabe lang. Pero kasi, ang sabi naman niya, kasi sobrang sobrang takot na takot siya. So, syempre, feeling ko, naghanap siya ng answer na magbibigay sa kanya ng relief. Na, ay, naku, buntes. So, tinuloy-tuloy niya, Diyos ko. Oh my God. Ako naman, ginugoogle ko rin naman talaga, parang, pero hindi ako doon nagre-rely. Parang may isang beses noon, ginugol ko yung ganitong symptoms, ganyan-ganyan. Tapos may nakita ako, parang 6 months to live na lang ako. Ano to? Ano yan? Bakit 6 months to? Ano to? Bakit 6 months to live na lang ako? Grabe. So, ibig sabihin crucial talaga yung sa atin kasi, sige, ubo, ganyan. Pero crucial yun yung talagang nag-google, tapos ganong life-changing. Gets ko naman yung iba kasi yun na lang yung parang, dahil ako yan, this oras ng gabi, tapos may nararamdaman kaya walang doktor ka mapuntahan. Pero, yun nga, minsan napaparanoid ka lang sa mga bagay na nakikita mo. Lalo na kung wala kang background sa mga ganitong bagay. Hindi mo kayang isort kung alin yung dapat na nag-a-align sa nararamdaman mo. Or yun nga, nagkakaroon tayo ng self-diagnosis. So, again, going back to what I said po kanina, yun, as much as possible, I know na hindi ganun ka-accessible lahat ng ang healthcare system natin. Hindi ganun kadali na magpakonsulta, hindi mura magpakonsulta sa doktor. Pero yun nga po, ang problema lang, kapag nag-self-diagnose at nag-self-medicate po tayo, possible na makainom tayo ng mga gamot na hindi naman talaga dapat natin iniinom. Na possible na mag-cause ng mga side effects na hindi naman natin gusto mangyari. So, yun naman po yung gusto nating i-balance na, yes, I know, na mahirap magpakonsulta, mahirap ang mahal, but at the same time, ito yung mga factors din naman na dapat nating i-weigh. So, ayun na po. At the same time, other than that, yun. Gusto kong sabihin sa mga tao, and I take this opportunity na wag po nating ikahiya na bumibili tayo ng mga condom, contraceptives, kasi walang masama again sa pagbili ng mga condoms, contraceptives. Hindi na dapat nagiging tabu yung mga ganyang bagay, mga ganyang usapin. Bilang pharmacist po, dapat yung mga customers or mga taong bumibili sa butika ng mga ganong bagay, they feel safe. They feel na pwede silang mag-open up at magtanong. Kasi the reason why I'm saying this, nung na-start ako mag-post ng mga ganong content about sa pagbili ng condom na parang very casual lang sa akin, mas nag-open up minsan yung mga customers na bumupunta sa butika. They ask me, like, paano ba to? Kasi usually, nag-sex sila ng partner niya, tapos unprotected sex. So, ano yung pwede nilang gawin? Although ako naman, as much as possible, nire-refer ko pa rin sa OB. Pero sabi ko lang, nire-remind ko lang sila na next time, gumamit tayo ng protection. Kasi, yun nga, kasi minsan kinakahiya nila. But walang masama, other than unwanted pregnancy ang inaano ng paggamit ng condom, nakakatulong din ito para maiwasan ang pagkalat ng mga sexually transmitted disease. STD. And pagdating naman po sa paggamit ng mga contraceptives, usually po may mga tao may PCOS or mga hormonal problems na ginagamit yung mga bagay na to para naman po sa kanilang mga PCOS and hormonal problems. Hindi naman palibasa yung mga tao na bumibili ng contraceptives or oral contraceptive pills, ginagamit ito para hindi sila mabuntis or baka buntis sila tapos anyway, ganun. Kumbaga, in short, wag natin i-judge yung mga taong bumibili ng mga ganitong bagay. Available sila para gamitin natin. And yun, dapat maging open-minded tayo. And lastly po, bilang mga customers or bilang mga pasyente, importante po na lagi kayong involved sa inyong kalusugan. What do I mean by this? Kinakailangan na pagdating sa mga reseta or mga gamot na iniinom ninyo, informed po kayo kung para saan ito, paano ito gamitin. So dapat po maging proactive tayo, magtanong tayo sa mga doctors natin. And yun po, pag may kinakailangan kayong tanong or kinakailangan kayong walang hindi malinaw sa inyo, huwag bahihiyang magtanong.
Tama. Ang Ganda. galing. Love it. Ang galing. Thank you, Archie. Ang ganda nung sinabi mo about sa condoms. Ang ganda nung sinabi mo about dun.